So, tapos na tayo dun sa ah, form forms of contract, no, to follow in order for the contract to be valid, forms of contract in order for the contract to be enforceable. Then nasa part na tayo, third and this is the last one, forms of contracts for the convenience of the parties. So pag sinabi mong convenience of the parties, so it's like this. The form itself, no, the contract rather itself, no, kahit hindi niya sundin yung ini-specify na forms ng parties, still valid yung contracts, okay? Bakit kailangan natin sundin, no, yung prescribed na form? Para pagdating ng panahon, halimbawa magkaroon ng problema, hindi tayo mahihirapan na ilaban siya sa korte kasi meron tayong patunay. Kaya kailangan natin na sundin yung forms para sa convenience natin, para hindi tayo mahirapan once na halimbawa ikaso natin siya sa korte, no? Parang ano lang siya, parang ginagawa lang natin na sundin, sinusunod lang natin yung certain forms, no? Dito sa discussion natin na 'to, susundin lang natin yung certain forms para pagdating ng araw, no, hindi tayo pareho mahirapan. Yung parties na nag-enter into a contract. So basically, yun ang pinopoint nung usapan natin today, no? Forms of contracts for the convenience of the parties. Pero kung ang tanong, pag hindi ba nasunod ang form na yon, would that make the contract invalid? No. Even though na hindi mo masunod ang certain forms dito sa itatakal natin today, no, still that contracts are valid, no? It's just that whenever you want to push it in the court, no, mahihirapan ka kasing patunayan dahil hindi siya in public instrument. Okay? So, lahat, no, lahat ng contract, no, pwera na lang dun sa mga bagay na po pwedeng, kung naalala nyo yung previous lessons natin, po pwede ng private instrument, yung within the two of you lang, okay na yon. Pero there are certain contracts that need to be in public instrument. Okay? So, this one class, this four, I'm going to show you, these are contracts, no, that needs to be in a certain forms, no, for the convenience of the party. So etong apat na to, again, I will repeat, whenever na hindi natin makita sa tamang forms or not in a certain forms, that will not make these four contracts invalid. Still, they are valid. It's just that napaka-inconvenient na sa parties, no, kung sakaling dalhin ito sa korte kasi hindi nga niya nasunod yung forms. Pero as to the validity, no, valid pa din naman sila. Okay, so what are those that needs to be in a certain forms for the convenience of the parties? Okay, let's have number one. Okay, so Shara, can you please read? Number one. Shara, do you have mic? Number one, acts and contracts. Yes po. Sige, go. Number one, acts and contracts which have for their objects and creation, transmission, modification, or extinction or real rights over immovable property, sales or of property or of an interest therein are governed by Article 1403, number 2, and 1405. Okay, thank you, Shara. Okay, so etong number one na klase ng contract, no, it has something to do with, halimbawa, creation or kung hindi man creation, transmission, paglilipat, modification, pagbabago, extinguishment, pagpapawala, no, ng real rights mo over immovable property. Like for example, okay, sa mga real mortgages, no? Mortgage. Okay. So alam naman, we defined mortgages last time. Ito yung klase ng mga
utang or loans class na being secured by a real property. Okay? So, real property ang ginawa mong collateral para do sa utang na yon. So, ngayon class, no, kung halimbawang tinransfer mo yung ownership ng real property mo, no, ita-transfer mo, no, at hindi mo siya nilagay sa certain forms. Ano yung certain forms? Yung public instrument kung tawagin, ayun yung pina-follow natin na certain format, nakanotaryo. Kung hindi mo siya ginawa, no, in that form, no, again, valid pa rin naman yung transmission o yung modification mo ng ownership. It's just that pag dumating tayo sa punto, sa point na nagkaroon ng problema, no, mahihirapan kasi tayong stand yun sa korte. Kaya naman, para hindi tayo mahirapan for our convenience, no, we need to follow certain forms. So ano-ano yon? Creation, transmission, modification, or extinguishment of real rights over immovable property. Nag-donate ka, okay? Nag-donate ka ng a parcel of land, no? Okay lang naman na hindi siya naka-public instrument, okay? Valid pa rin naman yung donation, no? It's just that, no, pag nagkaroon again, paulit-ulit, pag nagkaroon yan ng problema someday, no, mahirapan kang itayo yun sa korte kasi hindi siya sumunod sa certain forms which is a public instrument. Okay? So ano pa? Pag merong sales of real property, 'di ba? We are not talking here small amount of money, no? Karamihan pagka real property class, we are talking a huge amount of money. So might as well put it in public instrument. Okay? Para na rin sa what is convenience class in Tagalog? Kasi alam ko para hindi tayo mahirapan, para sa ikabubuti or something like that. Ikakadali. Ikaka? You know, Ikakadali. ikaka? Sige. Ikakadali po. Ikakadali, yes, para mapadali, mapasaayos, no? Convenience, no? Convenient para sa atin, no? Pagdating ng oras, no? Gawin natin, let's follow certain form. Okay? So, yun ang sinasabi ng number 1. So, eto namang 1403 dito, class. Ito yung lesson natin last time, yung enforceability of contract. No, kailangan niya rin sumunod ng certain forms para maging enforceable siya. Naalala nyo, enforceable contracts are still valid. Kaya lang, hindi mo siya pwedeng i-enforce kasi hindi siya sumunod sa certain forms. Pero as to the question, is it valid? Yes, valid pa rin naman siya. Just like this one class. Kahit hindi siya sumunod sa certain forms, valid pa rin yung contract. Okay? Number 2. Can you read, Abigail? Number 2. Possessions, repudiations, or renunciations of hereditary rights or of those of the conjugal partnership of gains. Okay. So, it's like this class. Okay. Session. Wait. I-admit ko lang ito. So, session, repudiation, or renunciation of hereditary rights. No? Kailangan in writing. Halimbawa, meron kang mamanahin. 4 kayong magkakapatid. Meron kayong mamanahin sa magulang mo. Okay? Kaya lang, nag-decide ka ngayon na hindi ko na kukunin yung mana ko. Okay? Nire-renounce mo na. Ibig sabihin, kumbaga, ayaw mo na, no? Binibigay mo na lang sa iba mong kapatid. So, kailangan that is in writing, no? And that would follow certain forms. Okay? Para pagdating ng oras, hindi tayo mahirapan. Okay? Ano yung sinasabi ko? Kasi may certain time class dito sa number 4, mamaya madidiscuss natin. May certain times na kung saan meron tayong makakaharap na problema talaga eh. So kung hindi natin ito sinunod, yung tamang forms, magiging inconvenient sa atin pareho.
Okay? Lalo na dun sa nag-renounce. Ibig sabihin na nag-renounce, gaya yun, mana mo, pinaubaya mo na, no? Eh, baka ikaw din ang mahirapan pagdating ng araw. Okay? So, kailangan, it should follow certain forms. Ano ba yung sinasabi natin dito paulit-ulit na certain forms? This all should be in public instrument. Okay? Ano ba yung public? Balikan natin yung public instrument and private instrument. Okay? So pag private instrument class, pwedeng kayo na ang mag-draft no ng kasunduan nyo, no? Wala kayong finalo na certain format, no? Basta sinabi niyo doon na ganito ganyan. Private 'yon. Sa inyong dalawa lang 'yon, okay? It could also be notarized, okay lang. Pag sinabi mo namang public instrument, okay, halimbawa, deed of sale, no? Yung transfer of title, may mga pina-follow kasi na certain format 'yan. Format as to yung nakalagay mismo sa contract. Okay? So, public instrument dahil meron siyang pina-follow na talagang uniform na klase ng format. Okay? So, pwede naman, pareho pa rin valid yun class, private instrument, public instrument. Pero dito sa tinatalakay natin today, magiging inconvenient talaga sa atin, no? Kung hindi natin yun, finalo yung certain forms. And that certain form is, once again, public instrument. Public instrument dapat siya. Okay, ano pa? Sabi niya dyan, or those of conjugal partnership of gains. Halimbawa, you are one of the partners and nag-renounce ka ng kita. Ibig sabihin, yung kita ko dyan, sige, yung share ko dyan, sige, sa'yo na. Okay? Though verbal, balikan natin yung verbal agreement class. Valid ba siya? Yes, valid pa rin naman siya. Kaya lang, magiging inconvenient ngayon pagdating ng araw dahil hindi siya nakasulat at hindi siya sumunod sa tamang form, mahirapan na tayong itayo yun sa korte or i-establish yun sa korte pagdating ng araw. So, yun ang ibig sabihin ng number 2. Kaya kung nagpapaubaya ka sa isang bagay, no, yung rights mo over that thing, it should be in a certain form or it should be in writing. Okay? Number 3. Okay? Saijan, can you read? The power to administer property or any other power which has for its object an act appearing or which should appear in a public document or should prejudice a third person. Okay. So let's say for example, ako ay may-ari ng isang business class and within that business meron pa siyang kasamang halimbawa lupa, sasakyan, whatsoever. Kung yun ay ipapa-administer ko, hawak ko, no? Kung halimbawa yung mga nabanggit ko should be taken care of someone else, no? With my permission, that contract should follow certain form and that should be in public document. Okay? Kasi class mahirap na hindi siya naka-public document kasi tingnan nyo class, both parties kasi inconvenient eh. Sa pinagbilinan doon sa mag-administer, no? Kailangan may kasulatan tayo na ako talaga ang ina-appoint mo to administer kasi ayoko naman balikan mo ko pagdating ng araw, ikaw na businessman ka halimbawa, no? Baka mamaya kasuhan mo naman ako, bakit ako nag-administer ng properties mo? Tama? Doon sa part naman class ni business owner, bakit kailangan na nakasulat ito at naka-public document? Para din mapangalagaan natin yung kanyang rights, okay? Paano 'yon? Naka-duly indicated diyan sa contract na 'yan kung ano lang yung mga properties naman din na pinapa-administer niya. Okay? You get my point? Para klaro kung saan yung boundary, ano yung limitations doon sa pinapasa natin na authority and rights doon sa administrator natin. Kasi baka mamaya mag-exceed siya doon sa kanyang what you call this, sa kanyang right or sa kanyang authority. Tapos yung mga hindi na naka-indicate doon ng mga properties, i-administer pa niya, wala na naman talaga siyang right over that property. So, might as well, no,
si business owner at saka yung administrator niya, maganda talaga for their convenience, no? Speaking of this topic class, for their convenience, that should be in public instrument, no? Nakasulat para wala tayong problema pagdating ng araw. Clear? Okay. Number 4. Okay, so I'll read this. The cession of actions or rights proceeding from an act appearing in a public document. So ito yung sinasabi ko kanina sa number 2. Kung merong naging problema dun sa pag-renounce mo, halimbawa ng inheritance mo, halimbawa nagbago bigla isip mo, okay? Ay, hindi ko na pala ipapaubaya yung mamanahin ko. Okay? Nagbago ang isip ko. So, kung merong session of actions, pagbawi, no? Doon sa dati mong ginawa or sinabi, okay? Kailangan nasa public document din siya, no? Public instrument, no? Kasi kung hindi, mahihirapan tayong ilaban 'yun sa korte. Okay, kaya nga lesson learned dito class sa lahat ng transactions ano. Again, kung lahat naman talaga good faith class, verbal agreement, verbal tawag dito, verbal contracts, no, are valid, are good. Kaya lang kasi dahil sa mundo natin ngayon, napakarami ng tuso, napakarami ng, yung mga forces beyond our control, no? So kaya ginagawa natin talaga kailangan protected tayo, no? At etong sinasabi sa batas, ito yung nagpo-protect sa atin sa mga ganong forces, yung sinabi ko. So kailangan nasa certain form siya, nasa public instrument siya para convenient on our part pagdating ng oras. Okay? So ano ba yung mga alam nyo na contract na familiar kayo na alam nyo na pagdating ng araw magiging convenient sa inyo. You as a student, sige. Ano yung sa palagay nyo? May alam ba kayo na pwedeng i-cite as an example? Okay lang naman verbal pero mas maganda talaga na naka-follow siya ng certain forms. Anyone? Di ba kayo, tingnan nyo class ha, ano ang pinangahawakan nyo na kayo ay gagraduate na halimbawa? You are now in the terminal trimester. Halimbawa, pag sinabi mo terminal, last na. Okay, so you are assuming that you will be graduating no after that term. So ano yung pinangahawakan mo? Oral ba or written or anong klaseng form? Diploma. Diploma? Okay, ano pa? Yung diploma, pag na ano na yun pag na-verify na talaga na graduate ka, that's the only time na meron kang diploma. Pero ito yung sinasabi ko kasi is yung assessment pa lang na ikaw ba talaga i-graduate na. Ano ang pinanghahawakan mo para masabi mo na ikaw ay graduating na talaga? Ano yung kinikip nyo lagi? Kailangan na nandyan. Grades or clearance. Grades, clearance, what else? Yes, that would form part of the evidences na ikaw talaga ay graduating. The grades. Saan mo makikita ang grades? Doon sa iyong evaluation, 'di ba? Kailangan evaluated na yung grades mo. Talagang pag natapos ko itong last term ko, graduating na nga talaga ako. And of course, ang pinaka-proof mo na talaga ikaw ay valid yung mga grades mo na naka-indicate doon class sa iyong evaluation. Ano ang kailangan meron ka? Siyempre, yung iyong certification of registration. Kasi yun yung pinaka-valid na proof mo na ikaw ay nagkaroon ng registration doon sa mga subjects na yun. Okay? Kaya nga importante na nakatago yun kasi pagdating ng araw, para maging convenient sa school mo at maging convenient sa part mo, ipakita mo lang yun.
no? Bakit po nag-a-appear dito sa records na hindi ko po enrolled yung ganitong subject? Wherein in fact, I have that subject in my COR last ganitong term. So, di ba convenient? Kasi bakit? Meron kayong document, no? At yung document na yun somehow ay public instrument. Bakit public instrument? 'Di ba? Ngayon lang kasi walang naka-affix na signature, walang ano, pero 'di ba nung tayo ay nasa face-to-face setup pa, may pirma ng accounting, may pirma ng cashier, no? May pirma ng SD, no? So that would make that document valid. So yun yung pinaka-proof mo na ikaw ay may pinanghahawakan ka. Okay? Para kung halimbawang may magka-problema someday, no, meron kang maipapakita. Okay? You get my point, class? So ano pa? Bukod dito sa apat na nabanggit, ano pa yung mga contracts na kailangan should follow certain forms, no? Para maging convenient sa part ng parties. Okay? So all other contracts where the amount involved exceeds 500 pesos must appear in writing. So, hindi niya sinasabi dito, class, na writing tapos public instrument. Ha? Pwedeng in writing, private instrument lang, or pwede ding public instrument. Okay? So, sales of goods, chattels, or things in action are governed by Articles 1403. Yun yung contracts na, yung enforceable contracts. Okay? So, that's basically the four types of contracts, no, that needs to be in a certain forms para maging convenient sa parties. Sino yung parties? Yung nag-enter into a contract. Okay? So, next, Article 1357. Wait. Okay. So, according to Article 1357, if the law requires a document or other special form, no, as in the acts and contracts enumerated in the following article under Article 1358, the contracting parties may compel, no, each other to observe that form. Ibig sabihin, kung nire-require ng batas na sumunod tayo sa certain forms, no, yung parties, contracting parties, pwede nilang i-oblige ang bawat isa, i-compel, pilitin, no, na i-observe yung form na yon. So once the contract has been perfected, no, dapat sumunod na yung parehong parties doon sa sinasabi ng batas na format. Okay? So this right may be exercised simultaneously with the action upon the contract. Okay? So it also applies only when form is needed only for convenience and not for validity or enforceability. So eto class, ginagawa lang natin itong dinidiscuss natin na to, no? Para lang to sa convenience natin. It has nothing to do with the validity and enforceability of the contract. In the first place, valid na siya, enforceable na siya, okay? Kahit na hindi natin sundin, no, yung certain formats, no, enforceable and valid na siya. Kaya lang natin ito ginagawa, itong dinidiscuss natin na to, kailangan sundin, ay yung apat na yun, balikan ko lang, yung apat na yun, kailangan natin sundin para sa convenience ng parties. Okay? Ano yung apat na yun? Yung kaninang diniscuss natin, yung creation, transmission ng ownership, yung pag nag-renounce ka ng iyong tawag dito, rights, sa yung hereditary rights mo, sa mamunahin mo, doon sa mag-administer ng property mo, at kung meron kang gusto, number 4, meron kang gustong bawiin, no? Doon sa nauna mong mga sinabi or in-announce dati. Okay? So, with that, before we end this particular discussion class, let us try to review, okay, yung mga nauna nating diniscuss. Okay? So, as a general rule daw class, no, sa forms of contracts, general rule, contracts can be in any form. Okay?
regardless kung anong form yan dyan, class. It could be oral, it could be in writing, it could be in public instrument, still, that contract shall be obligatory. Okay? Meaning to say, both parties who entered into a contract, obliged po sila to follow kung ano nakastipulate sa contract. Kaya nga ito, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ibig sabihin na oral contract lang yon, oral agreement lang, hindi na siya valid. No. Valid pa rin yon, no? Obligatory pa rin yon. Kaya lang, pagdating ng oras, anong pinanghahawakan mo? Oral lang yon. Buti sana kung na-record mo yon. Even nga pag na-record mo, class, ano, na hindi naka-establish yung mukha ng tao na nagsalita, that would not stand in the court. Hindi po siya may establish sa korte kasi paano natin ma-determine na si Juan de la Cruz talaga ang nagsasalita na yun, na nagpa-promise ng ganito. So kailangan yung proof natin, no, back up siya ng matibay na evidence. Okay? So ano yun? Kung oral yan, meron bang makakapagpatunay? CCTV ba o with audio na yung mga ganun ba? Halimbawa lang naman, meron ka bang maipapakita na sinabi niya ba talaga yun? Siya ba talaga ang nagsabi? No? So marami kasing pwedeng maging butas. Okay? Dito sa oral. Pero as to validity, valid pa rin siya. And enforceable pa rin siya. Okay? Another form of contract, yung madalas na sinasabi ko sa inyo, mas maganda in writing. At sobrang ganda kung yan ay nag-a-appear in public instrument. Kasi minsan, dalawa kasi ang klase ng in writing class eh. It could be in private, it could also be in public. So pag public siya, mas matibay yun. So mas advisable na nasa public instrument siya. Okay? And then, lastly, no, as a sort of review class, no, balikan natin, no, yung forms of contract. Bakit kailangan nating sumunod sa certain forms ng contracts, okay? In order for that contract to be, number one, valid. For the validity of the contract. Kung naalala niyo yung unang diniscuss natin, no? Ito yun. Then, number two, in order for that contract to be enforceable. That is under the statute of frauds. Okay? So, frauds class, how will we differentiate the two? Dalawa kasi yan eh. These two words were being used interchangeably. Minsan we refer fraud but we say negligence. Okay? So ano ba ang difference ng dalawa, fraud and negligence? Kumbaga classic fraud kasi from the very beginning, may intention na siya na masama. Bad faith na kagad siya. Okay? So may intention na siya na manloko, may intention na siya na to do damage, no? Ito naman si negligence, no? Hindi niya intention yung ganon. Kaya lang, yung naging bunga ng kapabayaan niya, somehow, kagaya nung kay fraud, meron lang nangyaring pagkukulang or kapabayaan. Yun ang difference nila. Okay? Si fraud, the very intention is to do harm. Si negligence, hindi niya intention na gumawa ng harm, pero somehow, yung naging result, harm pa din. Pero ang magiging sanction class, of course, mas mabigat ang sanction ni fraud kaysa dun sa negligence. Okay? And then last is for the convenience. Ito yung diniscuss ko kanina. Maigsi lang naman yung apat. No? Why do we need to follow certain forms? Is for convenience. No? Para sa convenience ng parties.